Magandang umaga. Madilim pa, pero alas city. 7:30 na ng umaga. Hatid ko na si Fiona. Si Philip din, nasa likod ko. Malakad kami. Dahil wala si Martin. Ilang years ko na tong ginagawang lakad. Nakaraos na rin naman kahit winter. Nahatid ko na si Fiona. Ngayon, pauwi na ako ng bahay. Grabe, ang bigat ng ni Fiona. Ako talaga palagi nagdadala niyang bag niya. Dahil ang bigat. Tapos naglalakad, biya kami, mabilisan ba? Ay, grabe. Bakit yung likod ko? Ay, grabe. Pinagpawisan ako. Makapalata tong suot ko ngayon, na jacket. Yan na po yung timbang natin. Nag-start po ako sa 93. Ngayon ay 86 kilos na lang siya. So, nabawasan na tayo. Sayang hindi ko na-videohan yung una na 93 kilos tayo. Yan na po yung nabawas natin. Pinakita ko po sa inyo para makita po talaga ninyo ba na totoo yung sinasabi ko. Nasa bahay na po ako. Alam po ba ninyo, kanina pag-uwi ko, natulog ako. Si Oma, ang tagal niyang gumising. Kahapon din po, inintay ko din po yan siyang magising. Hindi ko siya dinisturbo sa tulog niya dahil alam kong late siya natutulog. Kahapon, yun na naman nangyari. Galit na naman siya, pero kahapon, namula talaga yung mukha niya sa galit. Kitang-kita talaga sa mukha niya ba na namumula siya. Nagalit siya sa akin dahil nga ayaw nga niya nasirado na yung bintana kasi si Michelle ang nagsirado. Sabi niya sa akin kagabi bago ako nasa kwarto ako niya. Sabi niya sa akin, Rosemary, buksan mo yung dahil gusto ko makita sa labas. Sabi ko, hindi ko bubuksan dahil gabi na, alas 11 na at madilim na sa labas. Ayun, yun na naman, nagsimula na naman, galit na naman siya dahil nga hindi siya naniwala sa akin. So, hindi na ako nakipagtalo sa kanya. Sabi ko sa kanya, kung ayaw maniwala, wala akong magawa. Ang importante ngayon ay humiga ka na dahil matutulog na ako. Sabi niya, hindi ka matulog. Hindi pa niya ako patulogin. Huwag kang matulog. Ayaw niya ako patulogin dahil sabi ko, alam mo ba, Uma, tayong dalawa na lang ang gising dito sa bahay na tulog na yung mga tao dito, yung mga bata, si Martin tulog na. Dahil sabi, nahiga na siya sa bed, nahiga na. Tapos sabi niya sa kanya, buksan mo. Sinabi na naman niya sa akin ko, ayaw ko talagang buksan. Sabi ko, matulog ka na, Uma. Sabi niya, ayaw ko matulog. Ikaw din, huwag ka matulog. Sabi pa niya sa akin, sabi ko, huwag ka na mag-ring ha. Dahil huwag kang mag-ring kung sasabihin mo lang na buksan yung bintana or yung TV mo dahil yung mga tao tulog na. Sabi niya, magre-ring daw siya. Uulitin daw niya ilang beses daw. Tatawa talaga ko gawa. Parang bata. Pagtalo sa'yo ba? At yung mukha niya, namula. Namula talaga yung mukha ni Uma. Si Uma, puti ba yan siya, no? Kagabi, namula talaga yung mukha niya. Parang, sabi ko, nagalit, nainis talaga yun siya sa akin. Dahil ayaw ko nga buksan. Kung hindi naman gabi, balagi naman nabukas yung bintana. Nakita naman niya sa labas na maliwanag. Pero pag gabi, kailangan isarado. Dahil hanggang madaling araw po yan siya matulog. Pag i-off mo din yung TV niya, magagalit din po. Wala kang magawa. So, madisturbo ka sa pagtulog mo sa gabi. Kung hindi mo ibigay sa kanya yung gusto niya. Lalo na yung TV niya. Kaya, automatic din naman yan ma-off ilang oras. Automatic na yan Kaya, okay lang. Matutulog din naman yan siya pag antukin na. Pero hindi mo alam kung anong oras siya natulog. Tapos marami po sa inyo nagsabi na lagyan namin ng camera sa loob ng kwarto niya. Yan po talaga yung gusto kong gawin. Matagal na. Sabihin ko kay Martin na lagyan namin para makita namin yung ginagawa niya. Makontrol namin yung kahit nasa taas kami, di ba? Kahit sa madaling araw dahil matagal naman ako natutulog. Tama po yung sabi ninyo kay bibili kami. At lagyan namin dun sa kwarto niya para lang sigurado lang na makita namin yung ginagawa niya. Kung ano oras siya natutulog. Dahil grabe po, nagagalit. Araw talaga nagagalit sa akin. Kanina, kahapon, ang saysaya niya, palagi siyang tumatawa. Pati yung kapatid niya, sinasabi ng kapatid niya, bakit ka tumatawa? Palaging tumatawa. Nung pagdating ng pamangkin niya, yung pinsan ni Martin, yung boyfriend ng kapatid ko ba,
Kasi nagkasabay silang dumating ni Martin galing trabaho. Yun, palagi siyang tumatawa. Sabi ko sa kanya, sino yan? Hindi kilala, tinawanan lang niya yung pamangkin niya. Pati yung kapatid niya at yung sister-in-law niya, tinawanan lang niya. Tinanong ko kung sino yan. Dahil minsan po, hindi niya nakilala yung tao na pumapasok sa kwarto niya. Pero kahapon, nagbibiro si Uma, sabi niya, kilala ko yan. Sabi niya sa akin, kilala ko yan. Binibiro lang kami ba? Tawa talaga, pero natutuwa siya na mayroong ibang tao na pupunta dito. Kasi si Uma po, marami po yan siyang kaibigan. Pero yung mga kaibigan niya, yung mga matanda na din, may edad na, kaya hindi na siya mabisita dahil may mga sakit na din, lalo na itong kapitbahay namin, sus, nako, napaka malapit nilang dalawa. Nung malakas pa yan, tuwing linggo talaga yan sila lumalabas, masyal ba? Minsan sa bahay nila, magkapiyan sila, magkwentuhan. Tuwing linggo talaga yan, si Uma wala dito, umuwi na yung mga alas 6 ng gabi, kasi nagda-drive yan si Uma ng auto, no? Palagi siya pumapasyal sa kanyang kaibigan at saka minsan pumapunta siya dun sa lugar ng kanyang boyfriend noon nung pangalawang kasi nung namatay yung papa ni Martin, may nakakasama yan siya na na German din. At hindi sila kinasal pero 16 years din silang nagsama. Doon siya palagi. Tas nung namatay na yung lalaki, palagi din niya binibisita. 2 menteryo yung pinuntahan niya, yung dito at saka doon sa pangalawa niya na yung boyfriend niya. Dito sa Germany kasi Freund kasi ang tawag niyan pag hindi kayo kasal ba, Freund. So boyfriend niya, sa atin boyfriend ang tawag niya, no. Kaya hindi sila kasal kasi may edad na din silang nagsama. 52 ata si Uma nung silang dalawa bata pa kasi si Uma nung namatay yung papa ni Martin. 50 ata yung edad ni Uma, 51. Basta after 1 year daw nakilala daw yan ni Uma, yung pangalawa niya. Pero nung pagdating ko dito, 3 months lang din siya. 3 months lang ko lang din siya. Sa loob ng 3 buwan ko lang din siya nakikita dahil may sakit, namatay. Kaya hindi talaga kami nagkilala ng Dahil nung dumating na kami dito, may sakit ata yun. Nasa bahay na po kami ni Fiona. Ngayon po ako'y magbihis na dahil aalis na tayo maya-maya. Si Fiona, meron pala siyang binili sa Rossmann, oh. Ito ang kanyang advance calendar. Ito yung mga laman sa loob. I'm excited ako kung hindi talaga to buksan ni Fiona hanggang hindi mag-start ang December 1. Meron pa tayong isang November pa, di ba? Tagal-tagal pa. Kaya excited ako kung hindi talaga ito mabuksan. Yung Nutella sana yung bibili niya pero mahal 30 euro. Tapos yung pera daw niya 20 euro na lang. So ito na lang yung binili niya. At ito ay 10 euro 69. Ito yung binili ni Fiona. Ito po yung mga laman. Bubuksan niya po to pag December 1. Ito, nandito ang December 1. Yan, bubuksan niya ni Fiona. Hanggang December 24. Ang 24 kasi, nandyan yung pinakamalaki na surprise na nandito sa loob. Sabi yung 24? Wala, 24. Pakita ko po sa inyo yung 24. Walang 24. Saan na yun? Dito. Dito yung 24. Yan. Ang pinakalas na bubuksan ni Fiona at ito yung pinakamaganda na sa loob nitong karton na to. Excited ako kung hindi to niya buksan. Pero si Fiona, naman yan si Fiona eh. Si Philip ang hindi ako makasigurado. Pero si Fiona, titingnan na lang natin. Ito yung nabili niya. Ang ganda-gandahan din ako na gustuhan ko din siya. Pero ang laman niya ay mga pambata na mga chocolate ba. Kaya, bagay ito sa kanila. Ito ay mabili po sa Rossmann. Magbibihis na ako dahil pagdating ni Martin, magbihis siya. Hindi na kami kakain. Diretso na kami dahil ang biyahe pa namin 1 oras at kalahati din. Tapos alas 5 mag-start. Kaya dapat nandun na kami. At maaga din kami uuwi. Hindi na nga sana kami punta ba para langanin man sa oras eh. Tingnan na. Sayang din punta no. Galing pa naman yan sila ng Pilipinas ba. Der chinesische Verteidigungsminister Li ist aus seinem Amt entlassen worden. Darüber berichten chinesische Staatsmedien. Zuvor hatte es bereits Spekulationen gegeben, weil er sein Amt nicht mehr öffnet. Malapit na kami.
Nandito na po tayo. Ito po yung simbahan kung saan po mag-concert yung ating mga kababayan na galing pa sa Pilipinas. Nandito tayo, hindi pala sa Bon, dito pala sa Coln. Nandito tayo ngayon. Ihi pa sana ako ba? Kaya lang, naglakad ako dun sa kabilang side. Wala pa lang lang toilet. Nandito na kami. Ito yung simbahan. Ang ganda, Ang ganda dito. Ay! Sorry. May mababalik sa ticket sa magbawas hindi niya Ang po sa inyong lahat, Guten Abend, meine Damen und Herren. We are delighted and thankful to be here with all of you for a special performance that is brought to you by the Cultural Center of the Philippines Cultural Exchange Department entitled Mabuhay Philippines, a cultural awareness and arts appreciation program for the Filipino migrants and overseas Filipino workers. The performance this afternoon is also made possible through the hosting and generosity of the Filipino Catholic community here in Cologne, and of course, Ms. Stephanie May Dorp of Team Blended. Mabuhay Philippines recognizes the valuable contributions of the Filipino migrants and overseas workers in the economic growth and development of the Philippines. We are grateful as well to the foreign nations like Germany, who welcome and provide opportunities for our migrants and OFWs. Our artists, the Nightingales, combines the beautiful voices of Bianca Camille Lopez and Keiko Crescida Cayana, enthralling various audiences in the country, in the Philippines, and around the world. In 2017, they were invited to perform for the 15th Festival de Música Española de Cádiz in Spain. Their performance was hailed as pure sympathy and spontaneity, transmitting their culture through their voices. They also had the privilege of performing at the prestigious Carnegie Hall of New York in 2019. Aiming to bring classical music closer to the younger audience and to contribute to the development of choirs and singers all over the country, the Nightingales has generously involved itself in reaching out to different music enthusiasts and aspiring singers by means of outreach works, further expanding the mission of the Philippine Madrigal Singers of a Singing Philippines. We hope that the music that will be performed for you this afternoon will inspire you to achieve your dreams and live a life filled with compassion, peace, hope, and love. Thank you very much. Maraming salamat po. Dankeschön. And please welcome the Nightingales.
And we are here because of the Mabuhay Philippines project of the Cultural Center of the Philippines. And maraming salamat po Team Blended for having us over. And also our new friends from Bon, Nandi, thank you so much. And of course to the Filipino Catholic community of Cologne. Yes, thank you so much for having us here. Father, thank you so much. We just sang for you Yanis Aria. This was from the opera Lakme by Leo Delivo.